doon? Kung magpakasal ka sa matanda, ang mahalaga busog ka, may pera ka. Unang kita ko pa lang po sa kanya, wala na po ko agad tiwala. Noong December 7, 2022, isinakatuparan ng Republic Act No. 11596 na mas kilala bilang an act prohibiting the practice of child marriage and imposing penalties for violations thereof. Ibig sabihin po niyan, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagpapakasal ng mga menor de edad. Ngayong gabi, ilalahan ng isang babae ang kanyang naranasan nung siya ay ipinakasal sa isang matandang negosyante nung siya ay magdadalaga pa lamang. Tanungin niyo kung sino ang nagutos. Mismong mga magulang niya. Pakatutukan ang nakakabagabag sa puso't isipan na totoong kwentong ito. Dito po sa aming episode na pinamagatang Child Bride. Bata-bata, paano ka kinasal? Talaga? Bakit mo isinama ito sa dekolor? Ha? Bakit? Tita! Tama! Tita, tama na po! Hindi ko po sinasadya! Pag hindi mo to narimedyohan, ha? Isasaksak ko sa bunga! Tita, wag po! Tita, tama na po, tita! Bakit niyo po sinasaktan na naman yung kapatid ko, ha? Pwede ko ba tumigil ako kayo? Hindi ako titigil hanggat hindi niya natatanggal ang mantsa sa damit ko! Madali lang ho tanggalin yung mga mantsa. Pero yung mga pasahan ni Cherry, matatanggal niyo po ba? Sumasagot ka pang hayop ka, ha? Ha? Simula nang ampunin namin kayo ng asawa ko, wala naman kayong dinalang kabutihan dito ng kapatid mo kundi kabusiton. Sumasobra na po kayo! Ilang taon na po namin kayo tinitiis. Kahit po yung mga padala ni Papa para po sa amin, ginagastos po ninyo. Ang akala po ni Mama, pinag-aaral niyo po kami, pero... Ano? Inaabuso ko kayo? Inaalila? Ha? Yung ba? Ha? 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 Eh di isumbong niyo ako! Huwag mo nga pinagmamalaki sa akin ang perang padala ng papa mo dahil kulang na kulang yon para sa ninalamo ninyong dalawang magkapatid! Alam mo! Ano? Uuwi na po kami. Aalis na po kami dito. Mas mabuti pa nga lumayas na kayo. Bumalik na kayo sa mama at papa nyo na mga inutil at pabaya. Akala nyo kung sinong matino? Eh di ba nga pinamigay kayo? Kung hirap na hirap kayo, mabuhay dito sa poder ko, mas impyerno ang magiging buhay nyo sa mga magulang nyo! Ha? 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 Tita! Tita! Tama na po! Tita! Tama na po! Anong tama na? Tama na! Anong linawin? Tama na! Tita! Tama na po! Cherry! Cherry! Tama na! Kayo tama na! Kayo tama na! Hila kayo! Tama na! Tama na po! Cherry, ikwento mo nga sa amin yung kabataan mo. Yung bata po ako, okay naman po. Pero pag ano po, yung trabaho kasi ng papa ko sa malayo, kaya minsan-minsan lang po siya nakakauwi. Tapos si mama, naga-sideline din siya, nagtatrabaho po para may ulam kami. Nagpunta na po kami sa Sabah ulit. Nagtrabaho na po ako sa construction. Bali lahat po kami. Eh, Cherry, anong trabaho ang pinapagawa sa inyo sa construction? Mga bata pa kayo noon eh. Magsakong po, yung parang inuutosan ka ng tukang mo na maggawa ng gano'n, maghakot ng mga simento, tapos idala doon sa kanila. Ano yan?
Bilisan mo dyan, huwag kang babagal-bagal. Baka makita tayo ni Foreman, tanggalin pa niya tayo sa trabaho. Kaya mo ba talaga? Kaya ko po, kuya. Kailangan po natin magtulungan para po may pambili tayo ng bigas. Kung di lang naging sakitin si Papa eh. Di sana hindi ka napasabak sa pagkukonstruksyon. Ang bata mo pa, Cherry. Babae ka pa. Hindi ka dapat nagtatrabaho. Huwag kang mag-alala, kuya. Masaya po ako na nakakatulong ako sa pamilya natin. Kahit daang-daang balde ng semento, kaya ko pong buhatin. Basta wag lang tayo maghiwalay ulit ni Mama at Papa. Ito, sige. Okay na ba ito, kuya? Sige, dali mo na doon. Sa murang edad, sinikap ni Cherry na maibsan ng paghihirap ng kanilang pamilya. Pero kahit na anong gawin niya, Kain po. hindi ito sapat para makaahon sila sa buhay. Makmak, Cherry. Bakit kulang na naman ng 50 yung sweldo ninyo? Pinambili po kasi namin ng gamot po ni Papa. Binawasan niyo pa. Kakapranggot na nga lang. Hindi nga ito kakasya sa pambayad natin ng mga pinagkakautangan natin eh. Hindi niyo naman ako kailangan ibili ng gamot. Pwede naman ako maglaga ng oregano. Paano yan? Hindi ako sigurado. Kung mapapautang pa tayo ng tindahan dyan para sa mga iba nating pangangailangan dito sa bahay. Ma, 50 lang naman po yung nabawas. Di bali, ako na po makikiusap kay Ate Joan. Sa uli-uli, huwag niyo nang bawasan. Nahihirapan ako magpaliwanag sa mga pinagkakautangan natin eh. Palagi na lang kapos eh. Mapangako po, hindi na po mauulit. Mas sisipagan pa po namin ni Kuya para hindi na po kayo mahirapan. Pwede rin naman po kasi akong kumuha po ng labada kahit linggo. Kaya ko po. Pasensya na kayo, ha? Pagod na kasi ako sa buhay natin na ganito eh. Hanggang kailan ba tayo magdidildil ng asin? Hanggang kailan tayo kakain ng kamote? Salat na nga kami sa buhay ng pinanganak ng papa niyo eh. Ano, mamamatay kami? Mamamatay kami mahirap pa sa daga? Teka, wait eh. Cherry, kumain ka na. Hindi, wait lang. Teka, Kumain ka na. hindi po, sige na po. Hoy, Adelfa. Malaking isda tong matandang lalaki na gustong maghanap ng mapapangasawa ng batang babae. Aba, malaki rin ang negosyo dito sa kabilang bayan. Isipin mo na lang, aba, talaga namang bonggang magiging reyna ka. Dahil pag yun ang napangasawa ng panganay mo na si Sandra, naku, talagang winner ka. Ilang taon na nga ba yung anak mong yun? 16. Ay, bongga. Sariwang-sariwa yan. At yan ang tipo ni Mr. Ronquillo na aasawahin. Pauwi mo na kasi dito yung bata. Nakiusapan na namin ng mama niya. Eh, ayaw daw talaga bumalik. Di naman namin mapilit. Gawa ng may nobyong mangingisda sa kabilang probinsya. Nakakatawa naman ang sinabi mo, Berting. Ano mahihita niya sa lalaking malansa at amoy araw? Ha, Aber? Wala naman siya ibang gagawin kung magpapakasal siya. Hihiga pa kayo sa salapi. Hindi ko ba naisip yon, ha? Mahal ba talaga kayo ng anak nyo, ha? O di naman kaya ayaw ba niya na makatikim man lang kayo ng konting kaginhawaan sa buhay nyo? Ito po, sahod po namin ni Kuya. Kompleto po yan, hindi na po namin binawasan.
Cherry, ilang taon ka na nga pala? 13 po. Ayos ah. Sige, ngingiti ka lang. Bibidyohan kita. Okay? Ate Gigi, pwede ko po bang mahawakan po yung cellphone niyo? Pangarap ko po kasi talaga magkaganyan eh. Talaga ba? Aba, magkakaroon ka rin ito, huwag kang mag-alala. At hindi lang ikaw. Ang papa mo, mama mo, kuya mo, at ate mo. Talaga po? Oo. Sa isang kondisyon. Gagandahan mo yung ngiti mo sa akin. Okay ba tayo doon? Sige. Yan, ha? Gagandahan mo. Umiti ka. Yan. Sige pa. Yan, perfect. O ngayon, itaas mo yung damit mo. Itaas mo. Po? Itaas mo. Itaas mo. Itaas mo. Ate Gigi. Ipakita mo yung pusod mo. Ano ka ba? Itaas mo. Teka lang ho, Ate Gigi. Para saan ho ba yan? Isa pa tong pakilamero. Siyempre, kay Mr. Ronquillo. Isang matandang negosyante na naghahanap ng batang mapapangasawa. Eh kung di ba naman si Rayang ate mo na si Sandra, tumanggi. Eh ano nangyari? Natural, si Cherry ang kapalit. Makakaalis na ho kayo. Sige na ho, makakaalis na ho kayo. Teka lang. Ay, Cherry, tara na. Pumasok na sa loob. Teka lang, kuya. Tara na. Nagbibiro lang naman po sa Ate Gigi. Di ba po, Ate Gigi? Basta, tara na, Cherry. Pasok na tayo sa loob. Tara na. Adelpha. Berting. Kayang-kaya kong ilako si Cherry kay Mr. Ronquillo. Naintindihan niyo yun? Pero dahil ayaw niyo, edi okay lang. Aba, walang problema sa akin yun. Tinutulungan ko lang naman kayo para magkapera. Ha? Marami nagkakandara pa dyan sa akin, sa alok ko. Lalong-lalo na, ha? Makinig kayong dalawa sa akin. Hindi lang kayo ang nagugutom. Ngayon, sinasayang yung oras ko? Ha? Alis na ako. Puisip. Isip mo. Gigi! Gigi! Ano? May sasabihin ka pa? Magkano? Yung kapitbahay namin, hindi ko namin alam, binabayaran pala siya ng matanda para maghanap ng babae. Mac, desisyon na kami ng papa mo, ah. Napapayag kami dun sa alok ni Gigi. Pero huwag mo muna sasabihin kay Cherry. Dahil alam mo naman yun. Baka magulat. Hindi ka ba masaya? Hindi na mahihirapan yung kapatid mo sa pagbubuhat ng balde-balding semento. Giginhawa buhay niya. Hindi lang siya, pati tayo. Paano niyo po nasisikmura ng pagkakitaan yung kapatid ko? 13 pa lang po si Cherry. Tapos ipapakasal niyo sa isang matanda na hindi naman po natin kilala. Klaseng magulang po kayo. Hoy! Huwag mo kaming mahuhusgahan ng mama mo, ha? Anak ka lang namin. Yun na nga, Papa. Mga anak mo kami. Pero parang kalabaw niyo po kami ituring. Na pwede niyo hagbutin kapag kailangan niyo magtrabaho para sa inyo. Na pwede niyo benta pag kailangan niyo ng pera. Tumigil ka na! Tama na! Baka magising si Cherry. Napakabastos mong bata ka! Ito ang tandaan mo, ha? Tandaan mo to. Kahit ilang kaban ng bigas ang palamon mo sa amin ng papa mo. Kulang pa yan sa buhay na binigay namin sa inyo. Dahil utang na loob niyo yun sa amin! Sa susunod na lapastanganin mo kami ng mama mo, itatakwil ka namin. Wala kang kwentang anak. Makalipas ang ilang araw, agad na ipinakilala si Cherry ng kanilang kapitbahay sa matandang lalaking ito.
Dahil sa bata pa noon si Cherry, hindi niya minasama ang mainit na pakikisama sa kanya ng lalaking ito na inakala niyang bagong kaibigan ng kanyang mga magulang. Feel at home, feel at home. Hanggang sa... Ang ganda naman po ng bahay ninyo, sir. Sir? Winston na lang. Ano, nagustuhan mo ba yung bagong biling cellphone ko para sa'yo? Opo. Maraming salamat po ulit, ah. Ang bait-bait niyo po, sir. Sabi kasi ng mama at papa mo, pangarap mo daw magkaroon yan. Lahat ng pangarap mo, tutuparin ko. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko. At kapag naging mag-asawa na tayo, ituturing kitang prinsesa. Parehas po pala kayo ni Ate Gigi, sir. Parehas po kayong palabero. Alam mo, Cherry, hindi ako nagbibiro. Kapag naging asawa na kita, mula ngayon, akin ka na. Sir, yung pinag-usapan ho natin, nakahanda na ho ba? Oo naman. Basta, wala nang urungan to, ha? Kunin mo. Sige na. Adelpha, Berting, kapag nakasal na kaming dalawa ni Cherry, hindi lang yan ang matatanggap niyo. Mas marami pa dyan. Sabi ni Papa, bakit ikakamatay niyo ba kung mag-asawa kayo sa matanda? Ikakabuhay pa nga natin yun kasi makatulong daw sa pamilya kasi mayaman yun. Mama! Parang huwag niyo po ako ipakasal kay Mr. Ronquillo. Sige na po, huwag niyo po kayo ibenta sa kanya. Bata pa po ako, Mama. Parang lolo ko na po yun eh. Ano naman masama doon? Kung magpakasal ka sa matanda, ang mahalaga, busog ka. May pera ka. Sa mundong to, pag wala kang pera, basura ka. Eh, Mama, ayoko nga po sa kanya. Bakit niyo po ba ako binenta sa kanya? Hindi ka namin binenta. Sinisiguro lang namin na maging maganda yung buhay mo. Sa katandaan mo, pag nakasal kayo, susundin mo lahat ng gusto niya. Lahat ng sabihin niya sa'yo, gagawin mo. Ano po ba yung mga pinagsasabi ninyo? Magulang po ba talaga namin kayo? Tumahimik ka na! Wala na kayong magagawa!
Sa ayaw at sa gusto niya, matutuloy yung kasal niya kay Mr. Ronquillo! Halika na. Ayoko po ba? Mama naman eh! Kuya, ewan mo, kuya. Parang binagsakan ng langit at lupa si Chen sa naging desisyon ng kanyang mga magulang. Wala siyang nagawa. At habang papalapit na ang itinakdang araw ng kasal, lalong nilamon ng matinding takot si Cherry. Napakaswerte talaga ng anak natin sa mapapangasawa niya, no? Ang grande ang magiging kasal niya sa Sabado. Maraming pagkain, isang damakmak ang bisita, tapos binigyan pa niya tayo ng pera. May pambili na ako ng habal-habal at may puhunan ka na para doon sa karinderyang gusto mo. Makmak, titigil ka na sa paghahalo ng semento at buhangin. Babalik ka na sa pag-aaral. Hindi ko po iaasa ang pag-aaral ko sa pinagbentahan ninyo ng kapatid ko. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo hindi binenta kapatid mo? Regalo ito sa atin! Bakit ba hindi ka nalang maging masaya? Para sa kapatid mo at makapangasawa niya, mabuting tao. Paano po kayo nakakasiguro? Hindi nga po natin kilala yan eh. Paano kung masamang tao po pala siya? May masamang tao bang namimigay ng pera? Ikaw, Makmak, mag-isip ka na tama kung ganyan ka ng ganyan. Hindi ka aasenso. Tama na nga. Tawagin niyo na lang si Cherry nang masukat niya itong damit. May hawakan mo to. Tumabi ka nga dyan. Cherry! Anak, isukat mo na nga itong damit mo. Bago dumating si Sir. Cherry? 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 Si Cherry nawawala. Ha? Hanapin natin, tumakas yata. Halika, halika. Cherry! Ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Ha? Saan ka pupunta? Tatakasan mo ako? Ha? Huwag ka na magbalak tumakas. Hawak ko sa leg ang mga pulis dito. Kapag hindi ka sumipot sa kasal natin, papatayin kita. Pati ang pamilya mo. Naintindihan mo ba? Naintindihan mo? Ayoko po ikasal sa inyo! Pakay sa kotse! Ayoko po! Mawala niyo na ako! Ayoko! Ayoko po! Attorney Morgan, paliwanag mo muna sa amin, ano ba yung batas, no, na nagbabawal na maikasal ang isang bata? RA 11596 or the Anti-Child Marriage Act. Ang sinasabi lang nito is any marriage between a child. Ang child kasi under Section 3 ng batas na to ay sinasabi na any person below 18 years old. So if it's 18... Below 18? Below 18 po. Now, if it's below 18 years old, it is tantamount to child abuse. It degrades, demean, and debase the intrinsic value of that child or worth of that child kapag nagpakasal ka sa bata na gano'n ang edad.
Awa mo na, tamungan mo ko. Ligtas mo ko. Tawarin mo ko, Cherry. Di na kita kayang iligtas at protektahan tulad ng dati. Hindi na pwedeng bawiin yung kasunduan ni na Mama, Papa at yung matandang papang sawa mo. Kuya, natatakot ako. Kahit labag sa kalooban ni Cherry, napilitan siyang sundin ang kagustuhan ng kanyang mga magulang. Ikinasal siya sa matandang lalaki. At sa unang gabi ng pagsasama nila ng kanyang asawa, Pinasasabik mo lang ako lalo eh. Cherry, hanin mo natin ngayon. Buksan mo to. ano naman ang turing sa iyo nung matanda? Sabi niya ko, kahit ano daw yung gawin niya sa akin, hindi daw ako pwede maghindi. Oo. Tapos pinupupog niya po ako, tinatali niya po ako. Ay, ito ba madalas nangyayari sa iyo nung Opo, palagi. Minsan po nag-ano na po ako, yung parang nag-pretend po ako na may period po ako para hindi niya po ako magalaw. Ano ba yan, Cherry? Yung bagal-bagal mo. Akin na yan. Ano ba yan? Ay! Ang tanga-tanga mo naman. Sige, ligpitin mo yan. Papa, sandali lang ako. Cherry! Sandali lang. Bakit may regla ka na naman? Kailan ka ba mabubuntis, ha? Isang taon na tayo nagsasama. Naiinip na ako! Baka naman, sinasadya mong hindi magpabuntis sa akin. Hindi po, sir. Ha? Hindi po. Umiinom ka ba ng pills? Wala po ako alam sa sinasabi. Umamin ka! Wala po ako alam sa sinasabi niyo po, sir. Baka naman kung ano-ano pinapanood mo sa cellphone para malaman mo kung paano ilaglag yung anak natin. Sakta na ho ako. Ilang linggo na po kasi hindi nagpaparamdam si Cherry. Baka may ginawa na po masama sa kanyang asawa niya. Bakit ba palagi mo nalang pinag-iisipan ng masama si Sir Winston? Mama, unang kita ko pa lang po sa kanya, wala na po ko agad tiwala. Hindi ko po alam yung sinasabi niyo. Alam mo, wala kang silbi! Wala kang silbing asawa! Tama na po! Pambihira ka, Makmak. Isang taon ang kasal yung kapatid mo. Eh kung may nangyayaring masama sa kanya, ba't hindi nagsusumbong sa atin? Hindi ko po alam, Papa. Pero masama po yung kutob ko at alam kong may nangyayaring masama sa kapatid ko. Cherry! 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 Nandito kami ni Mama at Papa! Buksan mo kami! Cherry! Cherry! Buksan mo to, Cherry! 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 Nandito kami ni Mama at Papa! Buksan mo kami! Cherry! Cherry! Buksan mo to, Cherry! 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 Buksan mo to, Cherry! Gandang araw ho. Makmak!
Ano ba ang problema? Ang aga-aga mo mambulahaw. Gusto ko lang pong makita yung kapatid ko. Adelfa! Berting! Kasama pala kayo. Alika, sa loob tayo mag-usap na. Tuloy kayo, tuloy kayo. Salamat to. Cherry! Cherry! Nasa pa yung kapatid ko? Wala siya dito. Nasa bayan. Pumunta sa eskwelahan. Pinapatanong ko kasi kung anong kailangang requirements itong dating na school year. Kasi bala ko siyang pag-aralin ulit sana eh. Adelfa! Berting! Ano ba tong anak niyo? Hindi niyo ba madidisiplina to? Baka kasi isipin ng mga kapitbahay dyan. May atraso ako sa inyo. Pasensya na ho kayo, Sir Winston. Ako nang balang kumastigo dyan. Nakita mo na laking gulong ginawa mo. Halika na, umuwi na tayo. Bakit ganyan ka makatingin sa akin, ha? Bakit gusto mong tukutin ko yung mata mo? Pwede ba, Adelfa? Berting! Ilayo niyo ko sa akin itong walang boto ang anak niyo? Uuwi na ho kami. Bakit pariling ko pa to eh? Sir, uuwi na ho kami, sir. Ilayo niyo sa akin! Mauna na po kami, mauna na po kami. Tara na, tara na. Halika. Hindi ba tayo tapos? Tama na po, bitawan niyo po ako! Tama na po! Ha? Sa halos 3 taon na pagsasama ni Cherry at ng kanyang asawa, hindi nagawa ni Cherry na magsumbong sa pamilya at mga otoridad dahil sa matinding takot. Ilang beses na rin siyang nagtangkang magpakamatay. Pero nang umabot sa sukdulan ang pagmamaltrato ng kanyang asawa, napagdesisyonan na ni Cherry na wakasan na ang pagmamalupit nito sa pamagitan ng Binalaan na kita dati. Gusto mo bang patayin kita ngayon? Tapos isusunod ko yung pamilya mo? Ha? Mas mabuti pa nga po siguro kung patayin niyo na lang ako. Kesa pa ulit-ulit niya akong binababoy at sinasaktan. Sige! Ano nang hinihintay niya? Patayin niyo na ako! Hindi ba sinabi ko sa'yo noon? Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Yan ang gusto mo. Ibibigay ko sa'yo. Madali akong kausap. Ayaw ka! Ayaw ka! Mabilis na tumakas si Cherry at nagsumbong sa kanyang pamilya. Nagtago si Cherry sa isang malayong bayan at kinupkop ng kanyang amo. Pinagawan siya nito ng bagong birth certificate na may ibang pangalan upang hindi na siya matunton ng dating asawa. Itong batas kasi na to, it's a public crime. Ang setup na to, makikita mo na yung parents, sila yung nagbubugaw eh. Normally, kapag close family yan, hindi susuportahan ng iba yan. So, kailangan maghanap ka outside of the marriage na pwede. And under our laws, pwede ang piskal, pwede ang police, pwede ang DSWD, or any other guardian na concerned citizen. Oo nga. Gemma, maraming salamat sa pagkup-kup mo sa anak ko. Alam mo, kung hindi dahil sa pagmamalasakit mo, malamang
miserable na ang buhay nito. Wala nga naman po. Masaya po ako nakakatulong sa kapwa. Anak, patawarin mo kami ng mama mo sa mga nangyari. Pa, matagal ko na po kayong napatawad ni Mama. Nagsisikap po ako na mapabuti po ang buhay ko kasi kahit mahirap po yung pinagdaanan ng pamilya natin, mahal na mahal ko pa rin po kayong lahat. Napakabait mong bata. Napakabait po, anak. Napakabait. Pinagmamalaki ka namin. O basta, ituloy-tuloy mo lang pag-abot mo ng mga pangarap mo, ha? Nandito lang kami. Regalo namin sa'yo. Thank you. Nakita ko na kanina pa. Ano yung mga bagay-bagay na pwede mong ibahagi sa mga televiewers natin, no? Yung kapulutan ng aral yung pinagdaanan mo. Naging daan din po yun, naging mas matatag po ako. Dahil sa mga pinagdaanan ko, hindi pa ako sumuko. Pero gusto ko maano nila, huwag sila sumuko. Para naman po sa mga magulang, kasi kung mahal talaga nila yung anak nila, isipin din nila yung kaligayahan ng anak nila. Hindi po parang gamit lang, parang binibenta lang nila para makatulong sa kanila. Maraming salamat sa iyo, ha? At God bless you always, Cherry. Kahindik-hindik ang pinagdaanan ni Cherry, ano po? Hindi lamang sa kamay ng matandang ipinakasal sa kanya, kundi sa mismong mga magulang niya. Naku, dapat talagang maparusahan. With all due respect sa ating mga cultures at mga religions that allow this practice, naway naging babala ang aming pagtalakay ng child marriage and exploitation para sana matigil na ang ganitong pang-aabuso sa ating mga kabataan. Mahabag naman sana tayo sa ating mga kabataan. Diretsahan ko na itong sasabihin. Tayong mga magulang, abay kung hindi natin kayang mag-aruga at magmahal, huwag na tayong mag-anak. Tapos hindi naman natin sila kaya pakainin at paaralin. Tapos aasa tayo na yung mga anak natin bubuhay sa atin balang araw at ipapakasal pa natin sa mayaman para makaahon tayo sa hirap. Naku po, hindi ganyan ang buhay. Hindi ganyan. Pasensya na, ako'y nanggigigil sa ganyang klaseng pag-iisip. Pakatandaan, our children have rights too. May karapatan ang mga anak natin. Kaya pahalagahan at respetuhin natin ang karapatan ng ating mga anak. At gawin natin ang lahat para sila ay malayo sa kapahamakan. Ngayon, bukas, at magpakailanman.